Maaga pa nga lang ay pumunta na kami ng hardware dahil nga may pipick upin kami na isang rolyo ng lona. Ang kaso nga lang ay sobrang haba pala noon at hindi nga kakasya sa sasakyan. Kahit nga daw ilagay sa bubong ay hindi nga daw pwede dahil nga sobrang bigat daw noon. Mayayari nga kami sa may-ari nito. Kaya naman etong si Willie medyo na-stress nga dahil nga akala niya ay makukuha nga namin kaagad. Mainam na nga lang at napag-usapan namin dito sa hardware at isasabay na nga lang daw sa deliver nila. After nga noon ay dumiretso naman kami dito sa Vista Mall nga ba to? Dahil nga hinihingan kami sa guardhouse ng Ledger para nga daw sa in and out ng aming mga workers. Ang kaso nga lang ay hindi pala agad nagbubukas yung mga stall dito kahit alas 10 na. Lakad matatag na nga kami niyan dahil nga kailangan din namin ngayon yun. At napansin nga ni Willie yung gilder ko bakit nga daw nasa labas. Nangangati nga kasi ako kapag sa loob ko nilalagay. Malapit na nga magtanghalian nung dumating kami dito kaya naman dumiretso na kami kaagad sa clubhouse. At meron nga din kasi kaming letter of intent na ipapasa. Mainam na nga lang din at may mga kasabayan kaming nagpapagawa ng bahay. At nakakakuha nga din kami ng mga idea sa kanila. Dahil nga wala kaming contractor at kami lahat ang lumalakad. Mainam na din yung ganito dahil nga nagkakaroon kami ng kaalaman sa pagpapagawa ng bahay na pwede nga naming magamit in the future. Business-minded yarn. Kidding aside, sa totoo lang ay madami na kami natutunan simula nung nagpagawa kami ng bahay. At may mga kasabayan nga din kami dito na dumaan din sa trial and error. Yung tipong maiiyak ka na lang kasi nga kailangan mo na namang ulitin. At sa mga nagtatanong nga kung bakit hindi kami kumuha ng contractor, pwede naman po kasing mag-hire ng engineer at sila yung magsa-site visit. At kami na nga lang din yung bumibili ng mga materyales. So ayan, pinayagan nga kami ni Mr. President dun sa letter of intent namin. At pagbalik nga namin, meron na nga mga nakalinya na PC. At meron na nga ding mga nakabaon na bakal dahil nga nasukatan na nga ito ni Foreman. Palatandaan nga siguro ito ng kanilang mga huhukayan. Bali 11 poste nga pala yung kanilang huhukayin. At dahil nga wala pa kaming kuryente, etong si Kuya mano-mano nga nagpuputol ng bakal. At eto nga si Madam nagmamasid nga lang dito sa mga ginagawa nila. Alam nyo ba, no mga unang araw ng pagpapagawa namin, sobrang pagod na pagod nga kami, lalo na si Willie. May mga time kasi na kailangan pabalik-balik sa hardware dahil nga may mga nakakalimutang bilhin. Yung tipong kahit magmerienda nga hindi mo na magawang kumain. Pag pala kasi nag-uumpisa pa lang, hindi ka agad makakabili ng maramihan. Dahil nga kailangan muna nilang gumawa ng barracks na paglalagyan. At yung ibang materialis nga after 5 days bago nga ma-deliver. Hapon lang nga ito nung bumalik kami, kaya naman may nagawa na silang bakod. At kaya nga kami bumalik, kailangan nga din daw nila ng bowl. Sakto naman na meron nga nakaimbak sa bahay, kaya nga dinala na lang namin dito. Ang kaso nga lang hindi na nga daw nila magagamit to dahil nga barado na daw. Suka-suka pa man din ako nung binubuhat namin to. At pinagkalinis-linis nga din to ni Willie bago namin to dalhin dito. Tapos biglang barado lang pala at hindi na mapapakinabangan. Nanghinayang talaga kami, guys. So isa na nga yan sa mga palpak naming dalawa. Paano pa kaya yung iba? Kaya wag niyo ako kakalimutan i-follow. Bukas na lang ulit.